Sa pinakamalalim na parte ng karagatan isang interdimensional breach ang lumitaw at ang mga halimaw na tinatawag na kaiju ay nagsimulang lumabas mula sa pintuan. Sinubukan ng sangkatauhan ang lahat upang labanan ang mga halimaw ngunit ang ating mga nakasanayang sandata ay hindi epektibo laban sa mga nilalang. At para sa kaligtasan ng sangkatauhan isinantabi ng mga bansa ang kanilang mga pagkakaiba at nagsimulang magtayo ng mga dambuhalang makina na tinatawag na Jaegers upang labanan ang kaiju. Ang Jaegers ay nagdudulot ng labis na stress sa isang piloto kaya ipinatupad ang sistema ng 2 piloto. At ang sangkatauhan ay nagsimulang manalo laban sa mga higanteng halimaw at ang mga Jaeger pilot ay naging mga bayani. Si Rolly at ang kanyang kapatid na si Yanzi ay ipinadala sa isang pangatlong kategorya na kaiju na tinatawag na knife head. Dinala sila sa ulo ng Jaeger at nagsimulang magsuot ng kanilang espesyal na baluti at ibinababa sila sa ibabaw ng malaking mekanikal na katawan. Ang kanilang Jaeger ay tinatawag na Gypsy Danger at ang napakalaking makina ay mas malaki pa sa lahat ng nasa paligid nito habang dinadala ito patungo sa docking bay. Ang magkapatid ay nagagawang epiloto ang Jaeger dahil sa kanilang kakaibang pinagsamahan na nagpapahintulot sa kanila na maging drift compatible. At ibig sabihin nito na ang isang neural link ay nagagawang i-connecta ang dalawa sa pamamagitan ng mga alaala at pinapahintulutan sila na kontrolin ang Jaeger ng magkasama. Habang sinabi ni Marshall Stacker sa magkapatid na manatili lamang at bantayan ang base. Ngunit nagpasya silang hindi sumunod sa utos at iligtas ang 10 tao na nasa labas pa rin ng bagyo. Ang napakalaking kaiju ay lumitaw mula sa karagatan at umibabaw sa bangka na puno ng tao. At sa mga oras na aatake ang halimaw lumitaw ang gypsy mula sa ilalim at kinuha ang bangka papalayo sa panganib sa tamang oras. Ang magkapatid ay umatake ng malakas na suntok sa kaiju at inatake ito ng malakas na hampas sa ulo. At sumugod ang halimaw patungo sa Jaeger ngunit hinawakan ng gypsy ang ulo nito at naghanda na gamitin ang plasma cannon sa kabilang banda. Pinaputukan nila ang halimaw at ang pagsabog ay nagpalipad sa kaiju pabalik sa karagatan. Gayunpaman sinabi ng Marshall sa magkapatid na nakikita pa rin nila ang signal ng halimaw at ang kaiju ay tumalon mula sa tubig at nagawang maputol ang braso ng gypsy. Hinawakan ng halimaw ang ulo ng Jaeger at pinunit ang kalahati nito at napatay si Yanzi bilang resulta. Napilitan si Rolly na patakbuhin ito ng mag-isa at nahihirapan na magpaputok ng cannon habang patuloy na sinisira ng halimaw ang robot. At nagawa ng lalaki magpaputok ng isang malaking cannon sa kaiju at parehong nawala ang kanilang signal bilang resulta. At sa kabutihang palad nagawang makaligtas ni Rolly at dinala ang Jaeger sa pampang ng mag-isa at bumagsak ito sa dalampasigan sa hilaga ng punong tanggapan at nailigtas ng isang lalaki. At 5 taon nang lumipas ang United Nations ay inabandona ang programa ng Jaeger dahil sinisira ng kaiju ang mga makina ng mas mabilis kaysa sa gawin ito ng sangkatauhan. Ang pinuno ng mga bansa ay nagpasya na mamuhunan sa pagtatayo ng pader sa paligid ng mga pangunahing lungsod bilang isang mahusay na paraan laban sa mga halimaw. Sa kabila ng mga pagkabigo mula sa itaas tumanggi si Stacker na sumuko sa programa na dapat niyang pamunuan. At sa kaparehong oras si Rolly ay sumuko na sa pagpipiloto ng Jaeger at namumuhay bilang isang builder para sa Coastal Wall Program. Ang kanilang pagsisikap ay kinwestiyon ng mga manggagawa nang makita nila ang isang pader na sinira ng kaiju sa loob lang ng oras. At sa kabutihang palad ang lungsod ay niligtas ng Eureka Striker na isa sa mga pinakabagong Jaeger na itinayo sa Australia at tinapos ang kaiju gamit ang missile. Ang mga tao ay nakiusap na manatili ang mga piloto ngunit sila ay nagtungo sa Hong Kong tulad ng iba pang Jaeger. Isang helicopter ang bumaba habang nagtungo si Rolly sa labas ng gusali at nagulat na makita ang Marshall na pumunta sa kanya ng personal at gusto siya nitong bumalik bilang piloto. Tumanggi si Rolly na bumalik dahil ang alaala nito sa kanyang kapatid ay patuloy pa rin na bumabagabag sa kanya. Ngunit nagawa ng Marshall na kumbinsihin siya sa pamamagitan ng pagtatanong kung saan ito pipiliin na mamatay sa paggawa ng pader o sa loob ng Jaeger. Dumating sila sa Hong Kong at nakilala ni Rolly si Mako ang ampun na anak ng Marshall na tila wala masyadong opinyon sa kanya. Pinakita ni Stacker kay Rolly ang iba pang Jaegers na Crimson Typhoon mula sa China na pinipiloto ng triplets na kilala sa kanilang Thundercloud Formation at ang Cherno Alpha isa sa mga pinaka-brutal na makina mula sa Russia. Nakita din nila ang piloto mula sa Eureka Striker na si Chuck at ang ama nito na si Hansen na may record na 11 kills. Pinaliwanag ng Marshall na ang kanilang plano ay maglagay ng nuclear weapon sa Eureka at dalhin ito sa portal na binabantayan ng iba pang mga Jaegers.
Papasabugin nila ang bomba sa loob ng portal upang tuluyan itong maisara. Nakilala ng grupo ang siyentipiko na responsable para sa kanilang misyon na si Herman at si Newton na isang kaiju biologist. Pinaliwanag ni Herman na ang mga kaiju ay lilito ng mas mabilis at sila ay madaragdagan ng bilang sa hinaharap hanggang ang sangkatauhan ay mawasak. At sa tingin nito tumaas ang trapiko sa portal at magbibigay daan ito upang manatiling bukas ng sapat para sa isang nuklear na ihulog at kapag sumabog ito ang portal ay magsasara ng permanente. Hindi sumangayon si Newton at iniisip na wala silang sapat na impormasyon tungkol sa mga halimaw at iniisip nito na ang mga kaiju ay clone dahil ang kanilang DNA ay eksaktong magkakapareho. Naisip ng biologist na kailangan nilang gamitin ang mind-drifting na teknolohiya ng Jaeger upang kumonekta sa utak ng kaiju upang maunawaan ang kaaway ng mas detalyado. Pinili ni Stacker ang plano ni Herman kaysa kay Newton dahil kailangan ito ng agarang solusyon kaysa sa isang bagay na parang science fiction. At sa sumunod na umaga sinimulan ni Rolly ang proseso ng pagpili para sa kanyang co-pilot ngunit natalo niya ang lahat ng kandidato ng madali. At napansin nito ang body language ni Mako na nagpapakita sa kanya ng pagiging kritikal sa kanyang pagganap at hiniling sa Marshall na payagan ang kanyang pinakamagaling na estudyante sa loob ng ring. Nag-alangan si Stacker ngunit pinayagan nito si Mako na lumabas matapos itong pilitin ni Rolly. Ang dalawa ay nagsimulang maglaban at ang kanilang mga galaw ay halos sabay at pantay lamang. Itinigil ng Marshall ang kanilang laban pagkatapos ng maraming round at nakumbinsi si Rolly na si Mako ang perpektong co-pilot para sa kanya. Gayunpaman tumanggi si Stacker na payagan ito na makasama sa totoong labanan at ang lahat ay lumayo sa pagkabigo. At sa kaparehong oras nag-set up si Newton sa kanyang lab laban sa utos ng Marshall at nagsimulang e-connecta ang kanyang utak sa frontal lobe ng kaiju at nakita nito ang isang vision at napagtanto na sila ay pinalaki ng mga alien tulad ng kanyang hinala. Muntik na nitong mapatay ang kanyang sarili ngunit nagawa ni Herman na iligtas siya sa tamang oras. At pagkatapos ng maraming pagsasaalang-alang nagpa siya ang Marshall na bisitahin si Mako at tinupad ang pangako nito sa pamamagitan ng pagpayag nito na mag-pilot siya ng Jaeger. Nagulat si Rolly na makita si Mako na pumasok sa makina at masaya na nakahanap ito ng karapat-dapat na piloto. Sinimulan ng dalawa ang drifting process at ang kanilang memorya ay naging magkaugnay at natanggap ni Stacker ang balita mula kay Herman na si Newton ay matagumpay na nakipag-drift sa utak ng kaiju at nagmadaling pumunta upang makita ang resulta. Sinabi ng biologist na ang kaiju ay talagang sandata na ginagamit ng isang lahi ng mga alien na mananakop ng planeta at ubusin ang resources nito. Gusto ni Stacker na gawin ulit ito ni Newton ngunit nangangailangan siya ng isa pang utak mula sa mga halimaw. Binigay sa kanila ng Marshall ang contact para kay Hannibal Chow, isang black market organ dealer para sa kaiju. At sa kabilang banda nagsimulang magkamali ang mga bagay-bagay nang magsimulang makita ni Rolly ang kanyang patay na kapatid sa drift. Ang tumataas na enerhiya ay nagpapahina sa Jaeger at si Mako ay nagsimula din makita ang kanyang alaala. At tila ang kanyang magulang ay pinatay ng isang kaiju noong ito ay bata pa at nagkaroon ng labis na takot sa mga halimaw. Sinubukan siyang ibalik ni Rolly palabas sa kanyang memorya ngunit ang kanyang emosyonal na koneksyon ay masyadong malakas at sinimulan niyang ipagtanggol ang kanyang mga ilusyon sa pamamagitan ng pag-trigger sa kanan ng Jaeger. Nagawa ng crew na tanggalin ang mga sistema ng armas at nagawang mailigtas ang pasilidad sa ganap na pagkawasak nito. Nagmadali si Rolly patungo kay Mako habang nakabalik ito sa kanyang malay mula sa bangungot. At sa kaparehong oras nahanap ni Newton si Hannibal sa black market. Nagalit ang lalaki nang malaman nito na ang doktor ay nakipag-drift sa utak ng kaiju at ang koneksyon ay 1,200 na kalye na ibig sabihin na ang mga alien ngayon ay marami na ring alam tungkol sa mga tao at malamang nahahanapin nila si Newton. At balik sa headquarters nakatanggap sila ng mga aktibidad na nagpapahiwatig na magkakaroon ng dalawang kaganapan na magaganap sa Category 4 na kaiju na may codename na Otachi at Leatherback. Sinabi ng Marshall sa Cherno Alpha at Crimson Typhoon na makipaglaban sa mga halimaw habang ang Year-Aka Striker ay mananatili upang depensahan ang harbor at inutusan nito si Rolly at Mako na manatili para sa misyon na ito. Tumungo sila sa karagatan at ibinaba sila ng chopper sa harap ng baybayin habang ang Year-Aka Striker ay sumusunod malapit sa likod. Ang Crimson Typhoon ay nagsimulang makakita ng paggalaw sa kanilang paligid at ang kaiju na Otachi ay tumalon palabas at naglunsad ng atake gamit ang buntot nito na nagpalipad sa Jaeger. Mabilis na nakatayo ang Typhoon at nagsimulang gamitin ang kanilang Thundercloud Formation at nagawa nilang bigyan ng ilang atake ang nilalang ngunit mabilis din silang napigilan ng Otachi habang dinadaig nito ang Jaeger.
Tumalon ang typhoon pataas at gamit ang balanse nito nagawa nitong itapon ang kaiju sa ere at itinapon nito sa karagatan. Pumasok si Alpha at patuloy na inatake ang halimaw sa ulo nito ngunit mabilis na gumanti ang Otachi at itinulak ang Cherno Alpha sa karagatan. At pagkatapos ay patuloy nitong inatake ang typhoon gamit ang buntot nito at sa huli ay pinutol ang ulo ng Jaeger na pumatay sa mga piloto sa loob. At nang makita na tinapos ang kanilang mga kasama nagsimulang sumugod ang mga Russians patungo sa halimaw ngunit nagbuga ang Otachi ng acid mula sa bibig nito na nagparalisa sa robot. Nagmadali ang Australian na mag-ama sa labanan at sinubukan na iligtas ang kanilang kasama ngunit tumalon si Leatherback mula sa karagatan at nagsimulang umatake sa Cherno Alpha. Sumugod ang Otachi upang harapin ang Year Ake Striker ngunit mabilis na natomba at patuloy na inatake ng Australian kasunod ng isang malakas na uppercut. Ang Cherno Alpha ay itinulak sa ilalim ng karagatan at tinapos ng kaiju ang mga piloto nito sa pamamagitan ng pagpapasabog nito mula sa ilalim. Hinawakan ng Year Ake Striker ang halimaw at itinaas ito sa ere at itinapon ng kaiju sa tubig at naghandang tapusin ito sa pamamagitan ng paglunsad ng mga missile. Natunugan ni Leatherback ang pag-atake at naglabas ng malaking shockwave ng EMP na nagpahinto sa Jaeger at sa lahat ng elektronik sa lungsod. At dahil walang ibang pagpipilian pinayagan ni Stacker si Rolly at Mako na lumaban dahil ang kanilang Jaeger ay may nuclear reactor at hindi apektado sa pag-atake. At sa kaparehong oras si Newton ay tumakbo patungo sa pinakamalapit na kanlungan habang ang Otachi ay hinahanap siya matapos nitong makipag-drift sa utak nila at sinisira ang mga gusali. Nagpasya si Hensen na kumalas sa makina ngunit tumilapon sa pader ng sinuntok ng kaiju ang Jaeger at napinsala ang kanyang kamay bilang resulta. Nagpasya ang mag-ama na protektahan ng lungsod at bigyan ng sapat na oras ang mga tao sa pamamagitan ng pag-abala sa nilalang gamit ang kanilang flare gun. Ngunit mas lalo lamang itong nagalit na naging sanhi upang umatake sa kanila. Nakaligtas sila nang dumating ang Gypsy Danger mula sa likod at kinuha ang atensyon ng kaiju at mabilis na nagtungo ang Leatherback patungo sa Jaeger ngunit nagawa ng Gypsy na pigilan ito at nagawang sirain ang mga sandata nito. Naikinagalit ng halimaw dahilan upang itapon sila sa baybayin at nagawa ng Gypsy na hindi mapinsala at sumugod patungo sa nilalang at inatake ito. Nagpatuloy sila sa pag-atake sa kaiju at ginamit ang rocket sa siko upang patumbahin ang nilalang sa lupa. Nabawi ng nilalang ang lakas nito at sumugod sa Jaeger ngunit nagawa itong pigilan ng Gypsy. Habang inihanda nila ang plasma cannon at patuloy na pinaputukan ang kaiju hanggang matanggal ang braso nito at nawalan ng malay ang halimaw mula sa pag-atake. Inihagis ng robot ang katawan nito sa lupa at nagsimulang magtungo sa lungsod upang harapin ang pangalawang halimaw. At bago lamunin ng Otachi ang biologist napansin nito ang isang presensya na papalapit mula sa likuran at lumingon at nakita ang Gypsy Danger papalapit sa kanya dala ang isang Kagro sheep. Si Mako at Rolly ay ginamit ang bangka bilang espada at nagsimulang hampasin ang kaiju ng maraming beses. At kalaunan lumaban ang halimaw at itinapon ng bangka pagkatapos ay nagbuga ito ng acid sa Jaeger ngunit matagumpay nilang naiwasan ang atake sa tamang oras. Hinawakan nila ang dila ng halimaw at sinubukan na i-disable ito habang sinira ni Mako ang buntot ng halimaw sa pamamagitan ng pagpapakawala ng coolant at nasira ito sa piraso. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa pagpunit sa dila ng nilalang gamit ang dalawang kamay at nagawa ng halimaw na humawak sa Jaeger at inilabas ang pakpak nito. Nagsimulang lumipad ang nilalang sa langit habang hinahampas nito ang robot sa mga gusali. Patuloy na dinala ng Otachi ang Jaeger sa atmosfera habang nagsimula silang mawalan ng functions. Nilabas ni Mako ang kanilang huling sandata at pinutol ang nilalang sa kalahati gamit ang isang espada. Nagsimula silang mahulog patungo sa planeta at nagawang pabagalin ang pagbagsak sa pamamagitan ng paggamit ng buong enerhiya. Bumagsak sila sa lupa at nagdulot ng isang malaking shockwave nang wala masyadong pinsala. Si Rolly at Mako ay bumalik sa headquarters at ang lahat ay nagsaya para sa kanilang tagumpay. Samantala natuklasan ni Newton na ang isa sa mga patay na kaiju ay buntis at maaari nilang gamitin ang utak nito upang pumasok sa drift. Nagpasya si Herman na tulungan ang kanyang kaibigan sa drift at ang kanilang huling tangka ay matuto hanggat maaari bago magtungo ang grupo sa kanilang huling misyon. Kumonekte sila sa utak ng kaiju at natuklasan ang mga lihim ng portal sa pamamagitan ng paghahanap sa mga alaala. Mabilis na pagtanto ng dalawa na hindi gagana ang kanilang plano at nagmadali na ipaalam ito sa Marshal. At sa kaparehong oras nagpasya si Stacker na palitan si Hansen dahil sa kanyang pinsala at piniloto ang Jaeger.
Habang nagpaalam si Chuck sa kanyang ama dahil alam niya na ang misyon na ito ay maaaring huli na. Ang dalawang natitirang Jaeger ay dinala sa karagatan at nagsimulang magtungo patungo sa portal at naglakad sa ilalim ng karagatan at napagtanto sa lalong madaling panahon na ang visibility ay lubhang mahirap. At habang papalapit sila sa portal nagsimula nilang makita ang dalawang kaiju na si Scanner at Raiju na parehong Category 4. Gayunpaman napansin nila na kakaiba ang mga kaiju at hindi sila sinusubukan na pigilan sa pagtalon. Habang nagmadali ang dalawang doktor sa command room at sinabihan silang huminto agad dahil hindi sila makakadaan sa portal dahil kailangan ito ng DNA ng kaiju para ma-access. Kailangan nilang linlangin ang sistema sa pamamagitan ng pagpunta sa portal kasama ang isa sa mga halimaw. At bago pa matapos ang doktor sa pagsasalita nakuha ng radar ang isa pang signal na palabas at sa pagkakataon na ito isang Category 5 na kaiju na tinatawag na Slattern ang lumitaw. Si Rolly at Mako ay sinubukan na tulungan ng kanilang kasama ngunit inatake sila ng Scanner. Nagawa nilang itapon ang halimaw sa lupa ngunit ang Raiju ay umatake mula sa likuran at natanggal ang isa sa braso nila. Tumalikod ito at umatake sa Gypsy ngunit sa halip na tumakas itinutok nila ang espada sa halimaw at pinutol ang kaiju sa kalahati gamit ang sarili nitong momentum. Ang Category 5 na nilalang ay umatake sa Eureka at itinulak ito palayo sa portal at nagawa nilang lumaban pabalik at sinaksak ang halimaw gamit ang dalawang espada dahilan upang mapasigaw ito sa sakit. Sumigaw ang Slatter sa kanyang kasama para sa tulong at ang dalawang halimaw ay sumugod sa Jaeger ng napakabilis. At dahil napagtanto na wala na silang takas plano ng Marshall na gamitin ang kanyang sarili bilang bomba upang linisin ang daan para sa Gypsy upang magamit nila ang nuclear reactor upang isara ang portal. Pinasabog nito ang bomba na naging dahilan ng malakas na pagsabog at gumawa ng isang malakas na shockwave sa ilalim. Nagsimulang maglakad ang Gypsy patungo sa portal at nakapagtataka nakaligtas ang Slatter sa pagsabog at planong pigilan ng Gypsy na maabot ang portal. Tumalon sila sa halimaw at nagsimulang saksakin ito ng paulit-ulit habang binuksan ni Rolly ang center reactor at nagsimulang magsunog ng isang butas sa katawan ng nilalang na kalaunan pumatay dito. Nagawa nilang dumaan sa portal habang dala ang katawan ng halimaw at nawala ng malay si Mako dahil sa kawalan ng oxygen ngunit inilagay ito ni Rolly sa escape pod at pinaalis ito mula sa lugar. Kumalas ito sa robot at nagpatuloy patungo sa nuclear reactor kung saan mano-manong sinet ang pagsabog na mangyayari sa loob ng 60 segundo. Pagkatapos ay sumakay ito sa escape pod habang ang Jaeger ay patuloy na nahuhulog sa lungga ng kaiju. Nakita ng mga alien ang makina nang may pagkalito habang ang nuclear reactor ay papalapit at sumabog na sumira sa lahat at isinara ang portal sa kaparehong oras. Parehong nakaligtas si Rolly at Mako sa pagsabog at ang mga tao ay nagdiwang sa kanilang tagumpay. Ang dalawa ay nagyakapan habang ang militar ay parating upang iligtas sila. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.